Ayan na guys, luto na siya ha. Kumukulo-kulo pa. Kumukulo-kulo pa siya. So palamigin lang natin at mamaya ay atin yang imumukbang. I got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts to the top. Bitches on my mind, Ipapakita ko sa inyo, yung iba may design na pabulaklak ang ating carrots. Yung iba ganito ang gamit. Yan. Ganyan ang gamit siya. Medyo tama lang yung kapal. Yung iba naman, pwede siyang ganito. Pero yung iba dahil nga sa recipe natin, yung iba medyo may style. So, ganito ang gagawin. Medyo nakakatakot ka lang kasi baka masugatan. Ingat lang. Yan. 3 ano lang sa mga gilid-gilid. Yan. And then, saka natin siya ikakat ng paganyan. So, para siyang bulaklak. Yan siya guys. So, tuloy lang natin siya para matapos na tayo at mag-continue tayo sa ating gagawin. So, ito guys, may papakita ako sa inyong bago. Ito pa, ito rin, pwede rin siya. Ganyan lang siya. Gawin natin ganyan. Mas easy kaysa doon sa isa. 3 beses lang para meron tayong parang pampaganda ba? Tingnan. Yan. Yan. And then, pwede natin siya hiwain na ganyan. Medyo makakapal guys kasi lulutuin natin siya ng matagal. Para hindi siya madurog. Yan. Kasi mabilis, para bulaklak din siya. Yan. Gusto ko ganyan ang kapal niya. Pero nasa sa inyo yan. Yung iba, hati pa yan. So, ganun lang guys. Tuloy lang natin siya. So, ayan na guys. Ang ating recipe na gagawin ngayon ay mag-aano ko ng gourmet na bangus. Or parang sardines siya. So, itong akin, bangus. Inano ko siya. Hinugasan ko na siya. Tapos binabad ko siya ng mga 30 to 40 minutes sa asin. And then, ito. Paghahalo-haluin lang natin yan, asin, oyster, at saka ang ating olive oil. At syempre, lagyan natin yan ng tubig. So, dahil na-prepare ko na nga yan lahat, ilalagay na natin siya sa ating lutuan. Pressure cooker ang aking gagamitin. Yan, kung mapapansin nyo, iba-iba ang slice ng aking carrots kasi ang liit niya. Ang payat niya, so hindi siya pwedeng gawa ng design yung parang bulaklak. So, gawa-gawa na lang tayo ng paraan. Same lang din naman yan. So, ilalagay na natin siya isa-isa sa ating lalagyan. Lutuan. So, ayan. Ilalagay lang natin siya dito. Salansan lang natin siya ng ganyan. Diyan natin ipapatong ang ating bangus para hindi siya magdikit-dikit. Isang buong bangus lang yung ginawa ko kasi ako lang naman yung kakain o baka tumikim din sila kasi di man sila mahihilig sa isda o depende rin sa lasa. Pero usually ayaw nila kasi nung matinik. Lagay tayo ng bawang. Ayan, bawang. 2 ulo yung bawang na ginamit ko. Ilalagay ko lang yung mga ginamit ko or nakita nyo naman dito sa video. So kahit hindi na siya ilagay. Ang nasa inyo na lang is tatansyahin nyo na lang kung ano karami ang inyong gagawin o gagamitin. Kasi ako konti lang. Pero mas gusto ko yung maraming carrots at saka bawang. Kasi isang buo lang naman yung aking isang buo lang yung aking bangus. So yan, lalagay lang natin ang bangus ng ganyan. Ano nyo guys, kahit isang piraso lang yan. Mga ilang araw ko rin kakainin yan. Matagal ko nang gustong gawin to eh. Yan. And then, isutuloy lang natin ulit ang ating pupunuin natin siya yan. Kasi pag lumambot na yan guys, ang sarap-sarap na kaya yan. Malambot na. Kasi pressure cooker eh. Mga 1 oras lang, 1 oras kalahati, ipi-pressure cooker natin yan. Yan. Alam niyo naman tayo, nagka-caldef tayo. So, kailangan natin ng maraming gulay. Yan. And then, lagyan natin ang ating olive oil.
natin ang ating bay leaves. Yan siya guys. Ang ating bawang. 2 ulo ng bawang yung aking ginamit. 2 ulo. Then, ang ating, ito, uubusin ko siya. Sarap siya yan. Ayun. At ang ating sili. Pag dinurog natin yan, maglalasa din yan. Ating oyster. Bango. So, ayan. Siyempre guys, ang ating 1 cup na olive oil. Depende yan sa inyo ha. Yung iba 2 cup, yung iba 3. Kasi depende yan sa dami ng inyong isda. So ako 1 cup lang yung sa akin. At lalagyan ko siya ng 1/2 cup na tubig. At maraming asin. So, ganyan karami yung aking nilagay. Ano naman yan, Himalayan, so hindi yan ganun ka-alat. Tapos, tatakpan na natin at isasalang na natin siya. Isasalang na natin siya, guys. Ayan. Saka natin siya hihinaan. Kapag nag-start na siyang umingay. Mga 1 oras lang yan. 1 oras kalahati. Pero dahil konti lang yan, mga 1 oras okay na yan. Hinaan lang natin yung apoy. So, mga ka-MSN, ngayon, ito, naluto na natin ang ating pagkasarap-sarap na gourmet bangos. Yan, gourmet bangos, o kung tawagin nila ay Spanish sardines bangus. Yan. So, ito ang aking kanin. Kung nagtataka kayo, 60 grams lang yan kasi konti lang ang calories niyan. So, pakain na tayo. Titikman natin siya kasi meron pa akong konting natitirang oras sa atin bago natin upload. So, ito. Yan. Ang bango. Sa totoo, napakabango niya. Bana inano ko siya, 1 oras mahigit. Kasi hindi naman siya ganun karami. Kita nyo, ang sarap. So, kain tayo guys. Sana din nyo ito mapanood. Sabi nila sa mga nagbadag, sana din nyo ito mapanood ng hating gabi para di kayo gutumin. Lunch dito, lunch. Ang lambot. Oh my God. Yung buto. Kung siguro yung pinatagal ko pa siya ng mga 1 oras, sobrang lambot ng buto. Pero yung maliit niyang tinik, ang soft. Ang soft ng maliit niyang tinik. Pero yan yun yung tinik. Dito tayo sa lasa. Gusto ko ng sabaw. Kain tayo. Grabe ang sarap. Napakatagal ko na ito ang gustong gawin. Kaso siyempre, minsan iniisip ko para magastos. At saka madalang ako makabili ng bangus sa tindahan. So nakabili ako nakaraan, frozen. So nilagay ko lang siya muna sa freezer. Kung kailan ako ready mag-vlog ng bangus o ganyan, saka lang tayo gagawa. Hindi rin madali mag-isip ng content. Promise ang sarap. Tikman niyo po. Tikman niyo po. Gawa po kayo. Sobrang sarap. Guys, kung siguro pa mga
2 oras to. Sobrang lambot ng tinik. 1 oras lang kasi yung ginawa ko. 1 oras, mga 1 hour and 10 minutes. Although malambot pa rin siya. Kasi yung gulay niya, sobrang lambot. Promise na po sarap. Hindi kayo magsasawa. Gusto na yung aking kanin, may ulam pa ako. So guys, yun lang po. Sana mag-enjoy kayo sa aking video at sana patuloy po kayo sumuporta at mag-share, mag-comment po sa aking mga video. Ayan. Sa mga sumusuporta po na lagi ko nakikita na sa live ko, magsusukli po ako. Lalo na po kung nalaman ko na talagang nandyan kayo at nagko-comment kayo sa mga video ko or napanood nyo ng mahaba. Minsan nagpapalipad din ako or minsan nagpapamember po ako. So ganun lang, give and take, siyempre, di ba? Sa larangan ng YT, kailangan din natin kumita pare-pareho. So thank you and God bless mga ka-Ensel. Bye!